Purihin ang Diyos. Tunay po na napakabuti ng ating Panginoon. Tunay po na ang Diyos ay tapat at tunay po na ang Diyos ay dakila. Muli isang magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig at nakatuon po sa himpilang ito ng DWAD 1098 sa talapihitan po ng inyong mga radyo. Again, you are listening to our program for today. Ang ating pong palatuntunan ay pinamagatang Biyaya ng Diyos Radio Ministry. And today, you are listening to me and my name is Brother Dexter Durante. Kumusta po kayong lahat, mga kapatid at mga minamahal na mga kapatid kay Kristo, mga kapatid sa pananampalataya, at maging lahat ng mga naaabot ng programa at palatuntunan ito. Saan man po kayo naruroon, ay akin pong dalangin sa ating pong Panginoon na kayo po ay nasa magandang katayuan at kalagayan. Maaari po ang ilan sa inyo ay nasa inyong mga tahanan na nakatuon po sa atin ngayon. Magandang araw po sa inyo at ang pagpapala at ang biyaya ng Diyos ay maranasan po ninyo. Kung sakali naman na kayo po ay nagmamaneho, nasa inyo pong mga sasakyan, dalangin ko rin po sa Diyos na ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo at makarating nawa kayo sa inyong mga paroroonan at ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay inyong makamtan. Isa na naman pong pagkakataon ng binigay ng ating Panginoon sa atin. I always believe that we are on air today because it is always because of the mercy, it is always because of the grace of the Lord. Amen? Ito po ay dahil sa kanyang awa, sa kanyang habag, at dahil po sa kanyang grasya. Dahil kung wala po ang grasya ng Diyos, ay hindi po magiging isang katuparan ang palatuntunan ito na naaabot po kayo ngayon at nakakarating sa inyong mga pandinig. Kaya po sa pagkakataong ito, ako po'y nagpapasalamat dahil kayo po ay patuloy na nakaantabay at patuloy na sumusubaybay sa tuwing tayo po ay nagsasahimpapawid ng ating pong palatuntunan. Kaya sa araw po ito, tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos dahil ang salita po ng Diyos ay pagkain ng ating spirito, ng ating kaluluwa, at nagiging po itong kalakasan natin sa araw-araw. Pero bago po tayo magpatuloy, muli nais ko pong anyayahan ang lahat ng mga tagapakinig at taga-subaybay sa ating pong palatuntunan na kami po sa ministry ito ng Biyaya ng Diyos Radio Ministry ay willing po na mag-ipo ninyong kapartner sa inyo pong mga panalangin, whatever may be na inyo pong mga pinagdaraanan sa mga oras at sandaling ito. Wala pong imposible sa Lord. Ano? Ang sabi po ng kanyang salita, if you call unto me, I will answer thee, and I will show you great and mighty things which you knew nothing about. Thus saith the Lord God. Amen? So, kaya kung kayo po may mga prayer requests, kayo po aking inaanyayahan na mangyari lamang po na i-text nyo po kami sa 0922-820-9866. So ulitin ko po ang numero na pwede nyo pong mapadalahan ng inyong pong mga prayer requests habang kayo po nakikinig ngayon sa palatuntunan ito. Ang number po na pwede ninyong maipadala ang inyong mga prayer requests is 0922-820-9866. Ano po? So yan po ang numero na pwede niyo po ngayong magamit sa oras at sandaling ito, sa araw na ito, para po sa inyo pong mga prayer requests. And we are standing by with this ministry, standing by to receive your prayer requests. At kayo po'y makakaasa na ito po'y ating dinadala sa panalangin. Amen? So tayo po ay magpatuloy sa ating pong aralin sa araw na ito. Tayo po muna, bago tayo magpasimula, ay magsama-sama po tayo na dumalangin sa ating pong Panginoon, because I believe na kung hindi po dahil sa Diyos ay hindi po magiging realidad ang gawain nating pag-aaral. Kaya samahan po tayo ng Diyos sa ating pong gagawing pag-aaral sa pagkakataong ito sa pamamagitan po ng ministry ng radio, at tayo po ay sama-samang dumalangin. Ama naming Diyos na napakabuti, nagpapasalamat po kami sa iyo dahil muli alam po namin na ito po ay dahil sa biyaya mo, kaya kami po ay nakapagpapatuloy na ginagawa at ginagampanan, Panginoon, ang iyong tawag sa ministeryo na Biyaya ng Diyos Radio Ministry. And we believe, Lord, that if not because of your favor, your grace and your mercy, hindi po makapagpapatuloy po ang gawain ito ng pangangaral ng salita ng Diyos sa himpapawid sa radyo, maging sa telebisyon at maging po sa internet at sa mga iba pang paraan na nagagamit po ang broadcast ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga po, dalangin po namin as we study your word, dalangin po namin na muli ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay makakilos at makagawa sa lahat ng mga may pandinig at nakaabot ng iyo pong programa at palatuntunan. Dalangin ko po na ang anointing ay kumilos sa aming lahat, lalong-lalo na po sa buhay ko,
na gagamitin mo lamang na instrumento at daluyan upang ang iyong salita ay maibahagi at mailahad. At dalangin ko rin po, Diyos, ng lahat ng mga naaabot at nakikinig at sasabay sa aming gagawing pag-aaral, ay buksan mo ang kanilang puso at isipan upang magkaroon ng illumination and revelation. Panginoon, let them have a heart that will always be able to receive revelation and understand spiritual things. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin ng may pananalig at buong pananampalataya. At dinalangin po namin ito sa iyo, aming Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po na nakisabay sa ating pong panalangin ay magsabi ng Amen. Praise God. Napakabuti po ng ating Diyos. Amen. So ngayon pong araw na ito, tayo po ay magtuloy na sa ating pong gagawing pag-aaral ng salita ng Diyos. At kung kayo po ay handa na sa ating pong pag-aaral, buksan po natin ang ating mga Biblia. Kung kayo po ay may available na mga Bible, meron kayong available na Bible sa inyo pong sa inyong kinalalagayan ngayon, ay inaanyayahan ko po na sana po ay magsama sa ating matama yung magbukas ng ating Biblia sa sulat po ng lalaking ang pangalan ay si Lucas. So we will go to the Gospel according to Saint Luke. Amen? So our message and our study ay pupulutin po natin at atin pong gagamitin na teksto ang sulat po ng apostol na ang pangalan ay Lucas. At kung wala naman po kayong Biblia because you might be driving right now, ay wala rin pong problema. Just open your hearts and ears to hear the Word of God. Amen? So sa Luke chapter 9, babasa po tayo sa ating pong pagsisimula at panimula ng ating pong aralin. Samahan niyo po ako sa Luke chapter 9 and we will be reading starting from verse 12. Ano po? Mula po sa talatang 12, tayo po ay magpapasimula na bumasa. Ang sabi po sa talatang 12 o 12, kapitulo 9 ng Lucas, ano po? Ang sabi po ng salita ng Diyos, and I would be reading sa English translation ng Biblia, and it's a King James Version. Ano po? So kung ano po yung inyong gamit, malaya po ninyo yung gamitin. Amen? So ang sabi po ng verse 12, and when the day began to wear away, then came the 12 and said unto him, send the multitude away, that they may go into the towns and country round about, and lodge and get victuals, for we are here in a desert place. Verse 13. But he said unto them, give ye them to eat. And they said, we have no more but 5 loaves and 2 fishes, except we should go and buy meat for all these people. Verse 14. For they were about 5,000 men, and he said unto his disciples, make them sit down by 50s in a company. And they did so, and made them all sit down. Then he took the 5 loaves and the 2 fishes, and looking up to heaven, he blesses them and brake, and gave to the disciples to set before the multitude. And they did eat, and were all filled, and there was taken up fragments that remained to them 12 baskets full. So ang Diyos po ang magpala ng kanyang mga salita na ating pong natunghayan, nabasa at ating pong napakinggan sa araw na ito. So ang ating pong aralin ay natatagpuan sa Lucas Kapitulo 9. Nagsimula po tayo sa pagbasa sa talatang 12 hanggang sa talata pong 17. From verses 12 to 17, doon po natin sinimulan ang ating pong pagbasa ng teksto sa ating pong gagawing aralin sa pagkakataong ito na tayo po ay nagkakasama-sama sa pamamagitan ng broadcast na ito. Ano po? So, ang titulo po ng mensahe, kung ito po ay ating lalagyan ng titulo, ay ganito po ang pamagat, The Principles of Multiplication. Ulitin ko po, The Principles of Multiplication. What do you mean by the word principle? Ibig po sabihin, ito po yung mga pamamaraan kung paano po yung tinatawag na pagdami. Alam niyo po mga kapatid at mga minamahal, sa akin pong pag-aaral sa salita ng Diyos, I just realized and I just found out that the God that we serve is not just a God of addition. The God that we serve is a God of multiplication. Amen? So ang Diyos po na ating pinaglilingkuran ay hindi po lamang sa Diyos na nagdaragdag. Ang Diyos po na ating pinaglilingkuran ay nagpaparami.
So addition ay pagdaragdag, pero yung multiplication po sa Tagalog ay pagpaparami. Wow! Amen? So the God that we serve, hindi lang po siya nagdaragdag, kundi siya po ay nagpaparami. Amen? He always wants us to multiply. Could you imagine one time sa Old Testament, ang sabi po ng Diyos, ang sabi ng salita ng Diyos, be fruitful and multiply. So God is always into multiplication. Amen? God is always into multiplication. Gusto po niya yung mas mabilis na pagpaparami because that is the nature of the God that we serve. Kaya atin pong pag-aaralan ito because I believe that if we get a hold of what God is saying in His Word, doon po lamang tayo magkakaroon ng tinatawag na matatag at matibay na pananampalataya. Remember the principle also of faith. Amen? Napakahalaga po sa ating pong buhay, mga kapatid at mga nakikinig sa araw na ito. Huwag po natin kalilimutan that God deals with us according to our faith. Amen? Ang Diyos ay kumikilos po sa ating buhay base sa ating pong pananalig. God is never attracted in your circumstances. God is not moved, rather, let me just change the statement. God is not moved because of your circumstances. Ibig po sabihin, ang Diyos po'y hindi kumikilos at gumagawa dahil sa iyong katayuan at kalagayan. I'd be saying, hindi ba nakikita? Kasi mayroon po mga tao na ganito po ang kanilang mga bukang bibig dahil po ito ang laman ng kanilang puso at isipan. Kung talagang merong Diyos, ika ng iba. Hindi ba nakikita ng Diyos na kami ay naghihirap? Kung talagang merong Diyos, ika ng iba, hindi ba nalalaman ng Diyos na napakasakit at sobra ang kirot na nararamdaman ko sa aking katawan? Kung talagang merong Diyos, hindi ba siya naaawa sa amin? Bakit ayaw niya kaming tulungan? Una, ang sagot po doon sa tanong na kung merong Diyos, ang sagot po muna, sagutin muna natin yung tanong na yon, meron pong Diyos. Sa ayaw at sa gusto mo pong paniwalaan ito, nais kong iparinig sa iyo, meron pong Diyos. Maaaring hindi ka naniniwala that God exists, but I am here to keep on saying and telling you that there is a God. No matter if, it doesn't matter if you don't believe it or not, but I will keep on telling and saying that there is a God. Meron pong Diyos. Ating unawain at ating pansinin. Now, the next question is, hindi ba niya nakikita ang aming pinagdaraan ng sakit? Hindi ba niya nakikita ang aming mga pinagdaraan ng kalungkutan? Hindi ba niya nakikita ang pinagdaraanan naming kapigatian, kakapusan? Well, ang sagot ko po dyan ngayong oras at sandaling ito, nakikita po ng Diyos ang iyong mga pinagdaraanan. Nakikita po ng Diyos ang iyong mga pinagdaraanan sa mga oras at sandaling ito. Well, the next question is, bakit po hindi siya kumikilos at gumagawa sa aking buhay? And the answer to that is because God deals with us according to our faith. Ang sabi po ng Hebrews, kung gusto po ninyong makita, samahan nyo nga po ako sandali. And if you have a bookmark in your Bibles today, kung meron po kayong kahit anong mga pang-ipit na pwede po ninyong iipit sa Luke chapter 9, para hindi po tayo mahirapan sa ating pong pagbalik. Lilipat po tayo sa isang bahagi ng Biblia sa Bagong Tipan. And let's go to the book of Hebrews today. Samahan niyo po ako sandali sa Hebrews. Samahan po ako ninyo sa Hebreo. Ang nais ko pong ipakita sa inyo ang nilalaman ng salita ng Diyos. Sa Hebreo 11, Hebrews chapter 11, mga kaibigan, mga kapatid, mga nakikinig sa programa at palatuntunan ito. Samahan niyo po ako sandali sa Hebrews chapter 11. At kung kayo po ay nasa Hebrews 11, let me direct your attentions now sa talata pong 6, verse 6 ng Hebrews 11. And let us read. Ano po ang sabi ng Biblia sa Hebrews 11, verse 6? Let's read the word. Ano sabi po ng word of God? Look at this. Ang sabi po, but without faith. So let's dig deep on the words. Ang sabi, but without faith. Ang ibig po sabihin, kung wala raw po ang pananalig. Now, the next words, ang sabi, it is impossible. That is, the word impossible in the English grammar or language. Nandun na po siya sa tinatawag na superlative form. Ang sabi po ng verse 6, for without faith, it is impossible. Impossible for what? The next word, ang sabi ng King James, it is impossible to please Him.
Amen? So the word that King James uses is to please Him, meaning medyo pababawin po natin para mas maging layman yung term, for without faith it is impossible to call the attention of God. So if there is something that will call the attention of God, that is your faith, not your situation in life. Kung meron pong tinatawag na pwede pong tumawag sa atensyon ng Diyos, ang Diyos po ay natatawag ang atensyon hindi dahil sa ating nakakaawa at nakalulugmok na kalagayan sa buhay, but God sees you, God knows what's going on in your life, but in order for God to move and to get His attention, we need to get the attention of God by faith. Kaya sabi po ng Hebrews 11:6, it is impossible to please God. And sabi po ron, without faith, it is impossible to please God. Kung wala daw po ang pananalig, ay imposible na matawag natin ang atensyon ng Diyos. And let's continue reading verse 6. Ang sabi po ng verse 6, for He, amen, kung sino daw po ang nais na lumapit sa Diyos, that he that cometh to God, what is the requirements if you come to God? The requirements is simple. Ang sabi ng Bible, the requirements is this, for he that cometh to God must, M-U-S-T. Naalala ko po nung araw na ako po ay nag-aaral pa sa mga eskwelahan when I was still in elementary days and high school days. My professors, my teachers used to say that tomorrow you must bring your notebooks. Parang ganun po. Pag sinabi pong you must, hindi po ibig sabihin ito is that is just a suggestion that you can bring it or not. Tama po ba? Pag sinabi pong tomorrow, hindi kayo pwedeng umabsent, your attendance is a must. When the teacher used the word must, it is not a suggestion. It leaves you no option. Pakinggan niyo po yun. Amen? When the word must, M-U-S-T, is used, it leaves you no option. The only option that you've got is what He said. Amen? And sabi, tomorrow you must bring your books. So the only option that He is giving you is bringing your books. Hindi mo pwedeng, pag sinabi ng guro, you must bring your books, pero sa iyong isipan, titingnan ko. Titingnan ko kung dadaling ko, susubukan kong dalahin. No. Ang sabi po, you must bring your books, so meaning to say, your only option is to bring your books. Kaya sabi po rito sa verse na ito ng Hebrews chapter 11, watch this, ang sabi, but he that cometh to God. So what is the requirements when you come to God? Ang sabi po ng verse 6 ng Hebrews 11, must believe. So what is the requirements if there is somebody that want to come to God? What is the requirements? Ano po ang requirements? Ano po ang kailangan paglalapit ka po sa Diyos? Ang sabi po ng verse 6, must believe. So the requirements when you come to God is number 1, never leave it. Amen? Huwag mo po itong iiwan. Huwag mo itong tatalikdan. Huwag mo itong kakalimutan. Ang requirements po in coming to God is belief. Amen? Glory to God. Amen? So our requirements in coming to God is we must believe that He is a rewarder. And a rewarder of them that diligently seek Him. So meaning to say that the writer of Hebrews is telling us that when you come to God, you must believe. Because if you do not believe in coming to God that you will get what you ask, then there is no sense and there is no reason for you coming to God anyway, because in the first place, you do not believe. Kaya kung lalapit ka po sa Diyos, siguraduhin mong naniniwala ka sa Diyos. So what would get the attentions of God is our faith. And what would make God to move is also our faith. So as we go through this study, habang tayo po'y nagtutuloy sa ating pong aralin sa araw na ito, biglang pumasok po't sumagi ngayon lamang sa aking pong puso ang isang tagpo sa Biblia, but I will not ask you to turn there anymore, but I assure you that in this story had happened in the Word of God. In the Gospel, meron pong isang tagpo at isang pangyayari sa Gospel involving Jesus together with His disciples. Amen? Kasama po niya noon ang kanyang mga alagad.
At sila po ay naglalakad sa bayan, nung araw na yon, nung kanilang kapanahunan na yon. And they were passing through a town. Dumadaan po sila doon sa bahagi ng bayan na yon na napakarami po ng tao na naruroon sa bayan. And here comes Jesus. Just use your imagination. Jesus together with his entourage. Alam niyo po si Jesus, isang napakaganda pong natutunan ko rin po sa pag-aaral sa mga buhay-buhay ng Panginoon when it comes to the gospel. Natutunan ko po ang isang prinsipyo at pamamaraan na sa akin pong paniwala ay naging epektibo para po sa akin. Nang marinig ko po ang prinsipyong ito na isa sa makatutulong para mas lalo mong ma-appreciate at maintindihan ang mga nagaganap nung panahon sa buhay ng Panginoong ni Jesucristo when Jesus was still here in our planet, in our planet Earth. Amen? Is every time that you read stories involving Jesus' life and ministry while He was here on earth, ilagay mo yung iyong sarili na para bang narong ka nung araw na yon na nangyayari yon. Just put yourself in the story na parang ikaw ay isa doon sa mga karakter na naroroon nung nagaganap po yung mga pangyayari. And I found out that it's helpful. Amen? It's a good tool to understand the revelation in what's going on. Amen? So let's say for example, naroon po tayo nung panahon ni Jesus. Alam niyo po si Jesus, pag dumarating po ang Panginoong Yesus nung kanya pong panahon, because he developed a 12 entourage or 12 part of the ministry or the team. Meron po siyang team. Dahil one of the success of the ministry of Christ is the earthly ministry of Jesus Christ here on earth is because He has a good team. Amen? Meron po siyang mahusay na mga katuwang. But I'm not saying that these 12 are perfect. There are so many flaws. But Jesus showed the leadership that he trained them, He discipled them, He teach them about God. Because alam niyo po, sabi nga one time, let me just quote one line if I'm still correct, if I remembered it right. Ang sabi po ni John Maxwell, I don't know if you're familiar with John Maxwell. John Maxwell is isa po isang iginagalang sa Christian world when it comes to leadership. Theory, theology, and teachings. Dahil ang expertise po ni Brother John Maxwell ay magturo at mag-coach how to be an effective leaders. Dahil isa rin sa naalala kong mga bahagi ng kanyang mga conferences and seminars and books and teachings, and sabi niya, there are so many followers and members but there are only few that are leaders. Sa mundo raw po na ating ginagalawan ay marami po ang mga tagasunod at yung mga tinatawag na mga miyembro, pero iilan at bihira lamang po ang merong tinatawag na leadership, anointing, skill, and giftings. Eh naalala ko rin, minsan ay sinabi po niya that you can only be a success unless there is a successor. Amen? So that is just part of the leadership, na pwede ka lamang daw po maging matagumpay kung meron ka pong nakuhang kapalit na tinatawag sa iyo pong mga ipinundar at itinayo. Amen. Kasi, if you would just understand the concept of what I am saying, what Brother John Maxwell is saying, I found it true and correct. Let's say, for example, you are a businessman. Ikaw po ay isang negosyante. You are also a father or a mother to two children. Ikaw po ay negosyante, at the same time, ikaw po ay magulang sa dalawang anak. Amen? Just listen to me now. Negosyante ka, ikaw ay may hanap buhay, meron kang negosyo na naitayo, may dalawa ka, ikaw rin, aside from a businessman, ikaw rin ay magulang sa dalawang anak. Ngayon, tinatayo mo po ang iyong negosyo. Amen? What is the motivation ba't po nagninegosyo ang ama o ina ng tahanan? One of the main reasons is so that you can support the needs of your family. Amen? That's the number one reason, I believe, of every businessman. Amen? Aside yung pagiging mayaman, but the main concept is, ang kanila pong iniisip is so that he has something to use for supporting his family. Is that correct? Pero habang lumalaon at tumagtatagumpay, umuunlad, nadidevelop ng isang negosyante ang kanyang negosyo. Dadala niya ngayon sa isang tinatawag na tagumpay. Alam niyo po ba na kung ang negosyanteng magulang na yon
ay hindi po niya maiisip na i-train ng kanyang mga anak na susunod na papalit sa kanya, then hindi naman po sa habang buhay na mananatili sa ibabaw ng daigdig at sa sandali na biglasang nawala, namatay, bumigay, amen? Nawala sa mundong ito. Alam niyo po ba na kahit anong tagumpay nung kanyang itinayo, he's still a failure. Because nobody in his family will continue what he had started. Kaya napakahalaga po na tinuturuan na natin din yung ating mga anak to be involved in what we are doing. Amen? Because that is what we call discipleship. You have to trust somebody, you have to pass on, you have to multiply yourself. Amen? So that's one idea of leadership na kailangan ipasa mo ang iyong sarili dahil hindi darami ang bagay na iyong ginagawa if you are just doing it alone. You have to trust others that they are capable also to produce who you are and to multiply who you are. Amen? So now Jesus, amen, he has this concept in mind in his leadership idea. Kaya nga po nung dumating si Jesus, one of the very first thing that he does is he build a team. Glory to God. Amen? Nagbuo po siya ng tinatawag na team para po kanyang magawa yung ministeryo niya rito sa ibabaw ng lupa. Because also I believe that Jesus has a concept that he would not be forever here on earth. Hindi po sa buong buhay niya sa ibabaw ng lupa ay siya po'y mananatili at magtatagal. So in order for the things that he has started to continue and to multiply, he needs to develop people that will continue what he has started. Amen? Kaya nga po siya nag-build ng 12 disciples because he is believing, amen, that this 12, pero 12, I'm just bringing up the 12, but we all know that the 12 disciple there is by the name of Judas did not make it, pero I'll just keep on using 12, pero literally, accurately, the 11, yung 11 po ang totoong nagtuloy. Amen? If you just want to be accurate on what I am saying here, yung 12 po yung kanyang i-develop, pero yung isa po doon ay hindi po nagtagumpay. Pero awa po ng Diyos, isa lamang po yung na-lose ni Jesus by the person of Judas, but the 11, yung 11 po, ay nagtuloy-tuloy na gawin yung kanila pong nasaksihan at ipinasa at itinuturo sa kanila ng Panginoong Hesukristo. Amen? That's what the story tells us. Amen? So imagine this, na balik po tayo doon sa aking nais na ipakita sa inyo sa ating aralin na ito. So pag dumadating si Jesus, sa kanyang kapanahunan, because he has 12 disciples, imagine mo po siya, I imagine it as para po siyang isang politician sa ating pong panahon. I'm sorry for that illustration, but that's what comes to my mind, how to get your attention and idea kung paano si Jesus. What do I mean by para siyang politician? Hindi po ba yung mga politiko natin pagka dumarating po sila, they have this thing called entourage. Amen? Hindi sila lumalakad na nag-iisa. Lagi po silang may mga kabuntot, may mga nasa likod, may mga kasama po silang grupo. When they move to a place, may mga kasama po silang tropa. Well, basically, that is like similar to what is happening to Jesus, because when Jesus moved into a place, you will not see Jesus alone. Because when you see Him, amen, automatically, the next thing that you will see is the 12 walking with Him. Amen? So, imagine this. So, naglalakad po ang Panginoon. Now, the 12 are with Him. Amen? Kasama po niya yung 12, and they pass through the town. Lumaan po sila doon sa tinatawag na bayan. Then every people, that town is so busy. But there is a woman. There is a woman, according to the story in the Bible, who has an issue of blood. Meron po siyang tinatawag na sakit at karamdaman sa kanyang katawan. At itong babaeng ito, ay ang kanya pong sakit at karamdaman, ay meron po siyang pagdurugo. Meron po siyang tinatawag na non-stop bleeding sa kanya pong katawan. Amen? So, she has a sickness. Amen? A blood that never stops in her body. Amen? So nandun po siya, at dahil po rito, ay ito pong sakit at karamdaman na ito na meron ang babaeng ito, dinala po siya sa tinatawag na panghihina. At hindi lamang po siya dinala sa tinatawag na sakit na panghihina, dinala rin po siya nito sa paghihirap. Amen? So, dahil sabi rin po ng Biblia, marami na po siyang naubos na gasta sa mga
pagpunta sa mga doktor at espesyalista. So, sounds familiar po ba? Na totoo po na sabi nga nung commercial na naririnig po natin in our time today, na hindi raw biro ang magkasakit. Totoo po yun. Dahil ang pagkakasakit po ay nagigipong mitsa rin ng mga paggastos na hindi inaasahan. Because every people, I believe this, every people sa ating pong buhay, majority, hindi ko po sinasabing lahat, but I believe majority of people are not prepared to be sick. Pag tayo po'y nagbabudget ng ating po mga tinatanggap at kinikita, most of the people today, wala po sa budget natin ang mga gamot at ospital. Am I correct? Tama po ba? Wala pong sumweldo, let's say, tumanggap ng sweldo ng buwanan na 10,000. At wala po, bihira po yung, ako po, hindi ko po sinasabing lahat. Pero ang common na practice po ng isang taong sumweldo, pag tumanggap ng 10,000, ay ang kanyang mga budget ay naka-itemize sa mga bayarin niyang pangangailangan niya saan? Sa kanyang buhay, sa Meralco, sa pagkain, sa cellphone bill, etc., etc. But if you would look at his budgeting, there is no budget for medicine. So meaning to say, wala pong nakakapaghanda sa tinatawag na sakit at karamdaman. So that is why sickness is really destroying our financial capability. Am I correct? Amen. So kaya yung babae pong ito, dahil sa kanyang sakit at karamdaman, iginupo po siya nito physically dahil sa kanyang nararamdaman sa kanyang katawan, siya po ay nanghina at nagkasakit. But not only physically she was down, she was also financially and economically she was down. And nobody could get her healed. Amen. Glory to God. Wala pong makapagpagaling sa kanya. But aren't you glad? Every time I listen and I hear this story, aren't you glad that one day, Jesus, the healer, went to her place where she was exactly on that day? Amen. Hindi po ba kayo masaya na nung oras at sandaling yon, ang Panginoong Jesus na dakilang manggagamot ay dumating doon sa lugar na yon, na kung saan pa naman naruroon siya sa paligid-ligid lamang ng lugar na yon. At nung mabalitaan ng babae na si Jesus ay dadaan doon sa kanyang kinaroroonan, she made this statement in her heart. Meron po siyang sinabi na ganitong mga pananalita at ang sabi niya, "If I may just touch the hem of the garment, I know I will be healed." Glory to God. So, ang sabi po ng babae sa kanyang sarili lamang po ito, mga kapatid. Ang sabi po niya, kung mahawakan ko lamang, amen, hindi na niya sinabing maipanalangin ako. Hindi na niya sinabing makausap ko siya. Amen? Ang sabi lamang niya, let me just touch. If I may just touch the hem of the garment of Jesus, I know, she said, I know I will be healed. And what is that? Ano po yung i-demonstrate ng babaeng ito? Ano po yung kanyang ipinahiwatig doon sa kanya pong statement na kanyang sinabing mahawakan ko lang? You know what she demonstrated during that time? Amen? Alam niyo po ba ang kanyang ginawa nung kanya pong sinabi yung bagay na yun? She demonstrated faith. Amen? Ang kanya pong ipinakita ay yung tinatawag na pananalig. Amen? Because remember also the principles of faith. Faith will work not only when you believe it, but it will work wonderfully and powerfully when you say what you believe. Amen? Kaya nga sabing prinsipyo rin ng ating kaligtasan kung paano itinuro ng salita ng Diyos ang kaligtasan ng tao. Sabi, if a man believe in his heart, that's the first thing. You must believe in your heart. One, that Jesus, amen, that Jesus is Lord. Amen? So, ano po ang unang prinsipyo ng pananalig? First, you must believe. Believe in your heart. You don't just believe something about God in your mind. You have to believe God in your heart. Because why is it important na ang pananampalataya po ay sa puso nang gagaling? Because if faith is coming from your heart, then your confession will be the same in what is in your heart. Because the heart, ang sabi ni Jesus, out of
of the abundance of your heart, your mouth will speak. So if your faith is in your heart, then your confession will be the same in what is in your heart. Pero if your faith only is in your mind is subject to change. Amen? Glory to God. Your mind is subject to change by the circumstances that is going around you in your life. Amen? Dahil kung yun lamang paniniwala sa Diyos ay sa isipan, ang isipan po natin ay madaling maapektuhan ng mga bagay-bagay na nangyayari sa paligid. If your faith is just in the mind, let's say for example, I think that the Lord will heal me. Amen. But your mind will notice something, that there is pain in your body. Kaya sabihin niya parang hindi. I think that God will bless me. Pero pag nalaman ng iyong isipan, pag nalaman ng iyong isipan na wala kang pagkakakitaan at pagkukunan ng biyaya at pagpapala at ng pera, then what you think will be changed. But if your faith is in your heart is not subject on what is going on and happening around you. Amen. Hindi po nadadala ang iyong puso. Amen. Pag sa puso na po pumunta ang isang bagay, hindi po ito natitinag na mga nangyayari at nagaganap. Remember the principle that we know in our society as a Pilipino. Ang sabi po ng kasabihan ng mga Pilipino, pag ang pag-ibig ay pumasok sa puso ni numan, hahamakin ng lahat, masunod ka lamang. Alam ko po na pamilyar kayo dyan, mga kaibigan, mga kapatid, na nakikinig sa oras at sandaling ito. Alam ko pong alam nyo yung aking sinasabi. Hindi po ba pag ang pag-ibig ay nasaan? Love is not in the mind. Amen? Love is in the heart. So, pag ang pag-ibig po ay nasa iyong puso, di po ba, ano po nangyayari? No matter what circumstances, no matter what opposition is happening, like, sasabihin ng mga taong nakapaligid sa iyo, hindi mo siya dapat ibigin dahil bibigyan kanila ng mga sinasabing siya ganito. Lahat ng negatibo, babanggitin nila, sasabihin nila sa iyo. But because you love her by the heart, your heart is invincible. Your heart is unchangeable. Your heart is hindi po siya kayang baguhin, mga kapatid at mga minamahal. Why? Because it's in your heart. Kaya pag nasa puso ang isang bagay, gagawin mo po lahat. Nothing can hinder you because it's in your heart. Amen? Amen? Kaya nga po dyan pumapasok din yung konsepto na pag gusto, marami po talagang paraan. Baguhin ko lang po yung salitang kung gusto. Pag ang isang bagay ay nasa puso, gagawa ka ng paraan. Pero pag ang isang bagay ay wala sa puso, hindi mo po yan gagawa ng paraan. Marami kang gagawing dahilan. Hallelujah. Amen? Kaya pag gusto mong matuto sa Panginoon at makilala ang Diyos, amen, marami pong paraan. Hindi mo sasabihin wala kang oras. Hindi mo sasabihin ikaw ay busy. Amen. Hindi mo sasabihin marami kang pinagkakaabalahan. Kung totoo po, na isisingit pa natin makapanood ng sine. Na isisingit pa natin na makapunta sa mga party ang marami po sa atin. Pero pagdating sa pagsisimba, walang panahon, walang time. Hindi po totoo yun. Because you are loving God in your mind, but you are not loving God in your heart. Sabihin mo sa iyong sarili, ouch. At kung may katabi ka, sabihin mo, ikaw ba yun? Hallelujah. Amen? So, di po ba totoo? Pagka gusto mo po, I also notice that in myself. Amen? Di na po ako gagamit ng ibang halimbawa. Pag gusto ko po ang isang bagay, kahit alam ko pong wala ako, pursigido po ako. I will do my best. I will fight for everything. Makuha ko lamang po yung gusto ko. Why? Mabigat na eh. Nasa puso ko na po yun eh. Pero pag ang isang bagay nasa isip ko lamang, my mind will always look on what is going on around me. At pagkahirap po ang isipan, hindi ko na po yun ipagpipilitan. Anyway, it's just in my mind. It's okay. Let's just throw it out. Wag na po natin gawin. Let's keep it that way. Pero pag gusto po, mga kapatid, Diyos ko talaga naman pipilitin po ang lahat. That's what you call believing by the heart. Amen? Kaya ang kaligtasan po ay hindi lamang nasa iyong isipan. Ang pagtanggap sa Panginoon, kailangan siya ay nasa iyong puso. With all your heart, you believe that Jesus is the way. Jesus is the truth. Amen? Bigyan ko rin po ng diin yun. Ang sabi, Jesus is the way. Meaning to say,
Pag ginamit po ng salita, the way, there is no other way, but He is only the way. Wala na pong ibang paraan. Amen? So, ang kasunod po, He is the way, the truth. So, Jesus is the only truth. Amen? So, aside from Jesus, everything is a lie. Because He is the truth. And the next one, sabi po, He is the life. Amen? So, meaning to say, the life, nobody can give you life except Jesus. So you must believe that He is the way, He is the truth, He is the life, and no man can come to the Father except through Him. So pag naniniwala ka po sa iyong puso, hindi ka na pupunta sa mga ibang Diyos eh. Hindi ka na gagawa ng iyong paraan para ka maligtas. Hindi mo na po gagawin ang kaligtasan sa iyong lakas at sa iyong karunungan at sa iyong sariling mga pagsisikap at paggawa. All you need to do is believe that the finished works of Jesus 2,000 years ago at the cross of Calvary is enough to save you, to give you the way, to give you the truth, to give you the life. Jesus alone is enough. Hallelujah. Praise God. Glory to God. Yan, sabi ng babae, doon sa pangyayari kaganapan na yun, sabi niya, if I may just touch the hem of His garment, what's going on that day? She believed that Jesus is the answer. Naniwala po siya sa kanyang puso that Jesus is the answer. Eh mga kapatid at mga minamahal na nakikinig ngayon at sumusubaybay sa programa at palatuntunan ito, if today you believe that Jesus is the answer to your problem, then you will have what you believe today. Kung ikaw po'y naniniwala na si Jesus na ang kasagutan lamang sa iyong matagal nang iniintay na panalangin, then believe that you will receive what you believe that in Jesus. Kaya sabi ng babae, if I may just touch the hem of His garment. At nung dumaan na nga po ang Panginoon, sumiksik po siya. Imagine ninyo ulit yun, ang dami pong tao, nandun pa mga entourage ni Jesus. Hindi makalakad yung babae dahil siya nanghihina na sa kanyang katawan, dahil sa kanyang sakit at karamdaman. But He make her way through. Mahawakan lamang niya laylayan ng damit ng Panginoong Jesucristo. And the moment she touched he touched the hem of the garments of Christ, sabi po ng Bible, immediately she received her healing. Amen? So what is the principle being applied here? Pero pansinin niyo po yung sumunod pa nangyari. Huminto si Jesus at sabi niya sa kanyang mga disciples. Sabi niya, wait. Ano sabi ni Jesus? Who touched me? Anong sabi ng kanyang mga alagad, Panginoon, ano po ulit ang tanong ninyo? Who touched you? Napakadami pong tao. This is a public place. Siksikan ng tao. It's like parang palengke, parang Divisoria style. Ano po? So di po ba, sabi niya, sino ang tinatanong kasi ni Jesus ay, who touched me? So, hindi po lamang eh. Ano po? So, how will we know who touched you, Jesus? Amen? Everybody wants to touch you. Amen? And now here you are asking us who touched you? Amen? That's a hard question, Master. Just paraphrasing on the story. Amen? Siguro kung ang tinanong ni Jesus sa kanyang mga alagad ay, who punched me? Yung pong mga alagad, palagay ko, sila po ay magkakagulo at magtatanong at mag-uusap sa isa't isa, sasabihin, bakit may nakasuntok pala, hindi natin nakita? Tayo nga ay kasama niya. But the question that Jesus asked them is, who touched me? Kaya nagtaka po yung mga alagad, who touched me? Pero ano sabi ni Jesus? Now Jesus began explaining His side. At ano po sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad? He said to them, sabi niya, because I know somebody touched me. Because there is, what's the word? There is power comes out from me. Well, there you go. Ang sabi po kanina sa Hebrews na ating unang tinalakay sa Hebrews 11, without faith, it is impossible to please God, but he that cometh to God must believe that He is a rewarder of them that diligently seek Him. So ano sabi ni Jesus? I know somebody touched me. Why? Because there is power that came out of me. So what will make the power of God come out from His life? It is the touch of faith. So when you touch God, when you
have faith in God, then the power of God is coming to your life. When you have faith in God, then the power of God will automatically work in your life. So right now, if you believe that Jesus can heal you, right now, kahit hindi po tayo magkaharap at nakikita, God is about to heal you today. Kung right now you believe that Jesus can bless you, can fix the marriage that have been destroyed by Satan, that fix the broken heart, anumang kalagayan at katayuan mo ngayon, if you would just believe, amen, right now, God is at work. God is at work in your life. Gumikilos na po at gumagawa na ang Panginoon ngayon sa iyong buhay. All you need to do is what? Believe. Amen? So how does God work? God works when we believe. Amen? Kaya kung tayo po'y maniniwala sa Diyos, ang Diyos po'y kikilos at gagawa. Amen? So, bumalik na po tayo ngayon sa ating pong teksto sa Luke 9. This is just a preparation, friends. This is a series. Amen? Ito po yung series, ito po yung subject na ito na pinamagatan natin, the principles of multiplication is a series. Amen? So, you have to follow me every Saturday and Sunday. Amen? So, right now, we are only going on air for 2 days. Ano po? One Saturday night from 10 o'clock to 11, and Sunday, every morning, 7 to 8. Amen? But don't you worry, mga kapatid. Amen? I desire that God will expand this ministry. Amen? I want to thank you all, I want to thank all the partners for your prayers and for your support. Kung bakit po nagpapatuloy ang programang ito. But kung hindi nyo po kami napapakinggan araw-araw sa pamamagitan ng radyo, there's other way that you can follow us listening to the message of the Lord being preached. Pwede po kayong pumunta sa ating internet. Pwede nyo po, if you have a Facebook, you can go to Facebook. Amen? And doon nyo po pwedeng subaybayan sa biyaya ng Josh Christian Fellowship Alabang. I-like nyo lamang po. And there you go. Makikita nyo po mga information and ministry link para dalhin kayo sa ating mga YouTube teaching and preaching materials. Amen? Let's go back to Luke chapter 9. Dito po sa Luke chapter 9, akin pong ibalik yung kanina na akin pong sinabi po sa inyo sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Now, one of the things na nakakatulong whenever you go in studying the life of Jesus in the gospel is you put yourself, amen? Inilalagay mo po yung iyong sarili na as if you were there when that thing is happening during the time of Jesus when He was here on earth. Inilalagay mo po yung sarili. Gaya kanina sa ating pong pag-aaral do sa nadaanan po nating example sa Bible because we prepare our foundation today about the importance of faith. Amen? Because God only will work when there is faith. Amen? So, faith is the atmosphere that God always look into. Amen? So, ang pananalig po ang atmosphere na gustong-gusto ng Diyos na ma-involve siya. If there is a strong faith in every congregational na pagtitipon, then, hallelujah, glory to God. Pag meron pong atmosphere ng pananalig sa isang pagtitipon at gawain, wow, the mighty presence of God is very evident. The tangible presence of God will always be experienced. Amen? Kaya hindi po nakakapagtaka why there are church meeting, why there are services na mga pagtitipon at gawain ng Panginoon na sa kanilang pagtitipon, it's not dry, it's not empty. Amen? It's not just a religious activity na pag nagtipon po ang mga gawain ng Panginoon, may mga ganitong gawain na sa kanilang pagtitipon, somebody is getting healed. Somebody is getting delivered. Somebody is receiving something from the Lord. Somebody is being set free. Bakit po nararanasan yun sa mga pagtitipon ng mga ganon? Amen? You know why? Because the atmosphere of faith is there. Because faith will always attract. You know, let me say it this way. Faith is like an invitation for God to come. Glory to God. Faith is like an invitation so that God could come. Faith is the signal that you gave to God that He is welcome in the midst of your gathering. Amen? Let's put it that way. Ang pananalig po, ang imbitasyon sa Diyos at nagbibigay ng senyales sa Diyos na siya ay welcome at imbitado sa iyong buhay, sa inyong gawain, sa inyong pagtitipon. If there is no
atmosphere of faith sa pagtitipon at maging sa iyong buhay, then you are sending a wrong message to God that God is not welcome. But if there is an atmosphere of faith in a gathering, not only in a gathering, in the life of every believer, amen, sa buhay mo, sa pagtitipon, amen, pag nandun po ang tinatawag na atmosphere ng pananalig, mga kapatid, then God's presence will always be felt in your life and in your ministry and in the midst of a ceremony o pagtitipon o gawain. But the reason why there are churches that are dry, the reason why there are churches that are empty and just like a religious activity but without God's presence. You know what's the reason? Because the reason is the people are not yet prepared. The people are not yet exhorted about trusting in God. That's why pastors need to preach more of the Word of God and teach the people to put their trust and put their faith on Jesus and His finished work. Because if there is a full trust in Jesus and His finished work, if the church is so full of knowledge, understanding about Jesus and His finished works, then faith is arising in the hearts of the people. At pag ang mga tao po ay nag-uumapaw na sa mga pananalig nila at pagtitiwala sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, then the church, the people itself, is ready to receive from the Lord, ready to receive something from God, because now they are touching God by their faith now. They are touching God by their faith in Jesus and His finished work 2,000 years ago at the cross of Calvary. Eh, nangyayari po kasi sa ating panahon. The church was misled. Amen? Instead of preaching more of Jesus, instead of teaching the people more of Jesus, we are teaching them and something else. Kaya nga sabi ng isang bahagi ng Biblia, ang sabi ni Jesus, if I will be lifted up, I will draw all men unto me. You know what He said? Ano po ibig sabihin? Yung pag siya po'y naitaas, ibig sabihin po, pag siya po ay patuloy na nakilala at natanyag, then the power, the presence of God will work in your life. Pero pag si Jesus po hindi nagiging bida, amen? Pag si Jesus po ay hindi naitaas sa kalagitnaan ng pagtitipon at sa kahalagahan ng Panginoong Jesus sa buhay ng tao, at ang nauuwi po na natututunan ng tao ay yung kanilang mga gagawin at dapat gawin, pero hindi nila nabubuo ang kanilang pananalig sa pwedeng gawin sa kanila ni Jesus at sa nagawa sa kanila ni Jesus. Yun po ang nagiging malaking subyang. Yun po ang nagiging malaking hindrance kung bakit marami pong mga mananampalataya ay hindi po nararanasan ang tinatawag na pagkilos at paggawa ng Panginoon. Kaya napakahalaga, I'm talking to you right now if you're listening to this broadcast, build your faith on Jesus. Kaya nga sabi ng Biblia, you look unto Jesus, the author, the finisher of your faith. Amen? You just fix your eyes on Jesus. Look unto Jesus because Jesus delivered you. Jesus has removed you from the curse and put you into a blessed life. Inalis ka ng Panginoong Hesus sa sumpa at inilagay ka ng Panginoon sa isang buhay na pinagpala at buhay na matagumpay. Jesus is the reason why you who are healed today, not will be healed. Because if you are in faith, faith is always in the now. Faith is not tomorrow. Faith is not later. Faith is not next week. Faith is not next month. Faith is now. Kaya sabi ng Biblia, now faith is. Ang sabi ng Hebrews chapter 11. Ang sabi po ng chapter 11 verse 1, now faith is. So what does it mean? Faith is always now. Jesus will not heal you tomorrow. Jesus will not heal you next week. When you believe Jesus that He is healing, He is the healer, right now that you believe, healing is available for you. Right now you believe that if you believe that Jesus is your provider, right now you are blessed. Right now you are rich. Right now you are delivered and set free from death and poverty. That's faith.
Ang pananalig po ay hindi mamaya, hindi bukas, hindi sa isang linggo. Ang pananalig ay laging ngayon. Kaya sabihin mo, ngayon din tinanggap ko ang kagalingan. Ngayon din tinanggap ko ang paglaya sa mga bisyo at mga umaalipin sa akin. Why? Not because I did it, but because Jesus did it for me. You always look on the cross because the cross is your victory. The cross is our triumph. The cross is our blessing because when He won when Jesus was hung on the cross, He won the victory for us. Glory to God. So the cross reminds us of the victory that we have in Jesus. Oh, glory to God. Ang Diyos po ay napakabuti. Ang Diyos po ay tapat. Ang Diyos po ay dakila. At sa mga oras at sandaling ito, mga kapatid at mga minamahal, medyo kulang na naman po ang ating oras. Pero magtatapos na po muna tayo. Hanggang dito na po muna tayo ulit. At kung kayo po ay napapagpala ng ministeryong ito at nais nyo pong magpadala ng inyong mga text messages, kung kayo po may mga prayer requests, mga kapatid at mga minamahal, padala nyo lamang po ang inyong pong mga prayer requests sa ating pong cellphone number sa 0922-820-9866. Ulitin ko lamang po, if you have a prayer request, just send your prayer request sa 0922-820-9866. And we will be praying for you. We will be believing with you that God will help you and bless you. Tayo po'y manalangin. O Diyos, amang makapangyarihan, maraming salamat po sa ibinigay mo sa aming pagkakataon na muling ma-encourage at marinig ang iyong salita. Salamat po sa mga kapatid na inabot mo ng iyong mga mensahe at salita at pinalakas at pinatatag mo. Maraming salamat po, Ma, sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ng may hininga ay nagsabi ng Amen. So kulang po ang oras, kaya nga po ako po ay umaapila sa inyo. Keep on praying na lalo pong ma-expand ang pangangaral ng salita ng Diyos. Amen. At kung kayo po'y naahamon na maging gamit, I would like to thank every partners that have decided to be a partners of this ministry. I always believe that the gospel is free. Amen. Ang gospel po at ang paghahayag na salita ng Diyos ay walang bayad, pero ang paraan po para ito'y madala, ito po ay may mga obligasyon at pananagutang pinansyal. If this is only free, ay hindi nyo na po ito mapapakinggan ng mga ganitong challenges. But because we want, amen, we want the gospel to be heard at hindi po mahinto ang pangaral ng salita ng Diyos. That's why we challenge you. Amen. We ask for your help. Amen. At kung kayo po ay hinahamon ng Diyos, if God is speaking to you, amen, to help and partner with this ministry, then accept the command and the voice of the Lord. Amen. Well, this ministry believe that your tithes belong to your local church. Amen. Ang inyo po we are not asking for your tithes because the tithes is always designated and dedicated to the church that you are attending to. But if you would consider this as your mission ministry and a missionary outreach para po sa paghahatid ng mabuting balita sa mas malawak na pamamaraan sa pamamagitan ng radyo, ay i-consider niyo po ang gawain ito. Kaya narito po ang paraan if you want to be a blessing to the Lord and to the preaching of the gospel. Padala nyo lamang po ang inyong partnership financially sa ating pong BPI. BPI account. Ang account name po is Dexter Durante. So ang ating pong bangko na ginagamit ay Bank of the Philippine Islands, BPI. Account name is Dexter Durante. Ang apelido po ay Durante. Ang ating pong account number is 0989-347-837. Ulitin ko po, BPI Carmona Cavite Branch. Account name is Dexter Durante. Ang account number po natin para po sa inyo na magpapasya at nagpasya na ngayon na maging bahagi ng pangangaral ng salitang ito, ng Diyos na ito. 0989-347-837. Yan po ang account number ng ating BPI bank. 0989-347-837. So hanggang dito na lamang po tayo. At kung sakali po na kayo po ay nagnanasa na makasama namin tuwing linggo, wala pa po kayong church na dinadaluhan, then you can visit us. Pwede nyo po akong makita, mapuntahan. Every Sunday, meron po akong 2 service dito sa Bayanan, Muntinlupa, sa Alabang, sa National Road. Kung kayo, ito po ay malapit sa Avida, na tinatayong condominium bago dumating ang Metropolis Star Mall. Sa 3rd floor po ito
ng CRN building, ang landmark po ng building, ang palatandaan, siya po may mercury drug sa baba. Ano po, ang kulay niya ay pink and white. Sa third floor po tayo, 10:30 po ng umaga. At meron din po tayong pang alas 2. At kung sakali naman po kayo nasa Binyan, Laguna area, nandun din po ako pag tuwing gabi ng Miyerkules sa simbahan po ng aking kapatid sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship Binyan sa third floor po ng Morales Mall. Ano po, 7:30 po ng gabi. At kung sakali naman po kayo nagagawi sa Antipolo, every Sunday, nandyan din po ako pag 8:30 ng umaga sa Silawis Extension sa bahay po ng kapatid na Sister Lisa at Brother Alex. Ano po, at sa tuwing Martes po, pwede nyo rin po ako makita sa Mesias Church. Ano po, sa simbahan po ng kapatid na Jimmy Martin sa may Moonwalk, dito po sa Moonwalk sa Las Piñas, 7:30 po ng gabi, every Tuesday po tayo dyan. Amen? At tuwi naman pong araw po ng linggo, kung minsan po ako'y nagagawi din po every second Sunday of the month sa second floor Medicor Building, alas 4 po ng hapon sa second floor Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, sa main church po ng Biyaya ng Diyos Christian Fellowship na pinamumunuan po ng aking ama Bishop Greg Durante. At for more information, kung hindi po maliwanag ang detalye, just text us. Ano po, doon po sa number na ibinigay natin sa Sun Cellular number po natin sa 0922-820-9866. So hanggang dito na lamang po. Until then, God bless you po and I hope to see you again at mapakinggan niyo po ang mga ilan nating pangaral ng salita ng Diyos. God bless you, be blessed, and enjoy the grace of God always. This is Dexter Durante na nagsasabing, the grace of God is always enough for you. Jesus Christ. Come on, one more time. Your love.